ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Hindi Pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po dun sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, oo nga. Oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung... Mag yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi eh. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes, Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes po po. ba? Yes po. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC Hindi din lang yun po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi eh. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or... liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Hindi Pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head of po. agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge.
Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge po, Your Honor. Marcos. Oh, sige Sorry. po. And kindly wind up, Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only Vice President that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay Special Allotment Release Order po. Ano. So nagkakaroon po ng Special Allotment Release Order kapag Alam merong... ko kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi rin po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun ba yun? Since si VP Sara lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po, Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. if I may clarify po, Your Honor, since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung ginamit and hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Sorry, walang liquidation. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there's nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may SARO nga na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? Apologies po, may apologies hindi po, nirelease. Senator Ivy. So, Next to interject is Senator Risa, thereafter Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng Joint Circular. Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo bilang, sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta
dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede So- rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So kasi, paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Mr. Judge Risa. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay. Kapag may mga hindi normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular po. Okay. Salamat, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Risa. Mag-round 3 po ako kung meron po. Salamat. Let's try to finish the interjections of Senator Judges before we pause for lunch so that we can resume with the new witness of the prosecution after lunch. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. Thereafter, Senator Judge Villanueva for the availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, sa panahon na kung saan nakabilang ka ng ICFAO at ikaw ay mga nag-audit ng mga ahensya ng gobyerno, meron ka na bang, bukod sa OBP at saka sa DepEd under VP Sara, meron ka na bang ibang agency ng government na na-issue niyo ng disallowance? Sa pagkakalam ko, meron na po. Ano itong mga agency na ito? Hindi ko po pwedeng i-disclose. Your Okay. Honor. At bakit? Bakit sila na-issue ng disallowance? Dahil yun nga po, since ang basis lang po namin ay yung Joint Circular, hindi po compliant dun sa provisions ng Joint Circular. Compliant. Okay, so nung na-issue ng disallowance yung office ni BP Sara, ano yung naging tugon nila? Wala na po akong personal knowledge, Your Honor, kasi wala na po ako sa ICFAO. Okay. Nabanggit mo rin na ikaw nga'y pinuntahan sa tanggapan mo sa COA para magkaroon ng tinatawag na audit query. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the Joint Circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. OBP. Yes po. Okay. Noong mga panahon na pumunta sila sa inyong tanggapan, pinanganak na ba doon si Mary Grace Piatos?
Hindi pa. Meron na bang grace piatos noon? Hindi, wala po po doon sa submissions nila po, Your Honor. Wala pa. Okay. Nung puntahan ka ng Chief of Staff ng OVP at saka yung si Attorney na nandito ngayon, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayoko na pangitin. Poa. Were you intimidated? Wala naman pong ganun, Your Honor. Good. And yun yung isang unang pagkakataon na sabi mo kanina na may pumunta doon para makipag-usap tungkol sa audit query. Yes po. Okay. Anyway, nothing personal to sa'yo, attorney. You're a good lawyer. As a matter of fact, dati nakausap ko siyang meron programang Wanted sa radyo, may problema tungkol sa DepEd, and I call him at sumasagot naman siya at yung mga sinasagot niya sa akin, okay naman. And for that, hanga ako sa'yo. Doon lang sa programang Wanted sa radyo na mabilis kang lapitan at natutugunan mo yung mga problema nilalapit ko sa programa ko. Thank you. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi. Mr. Senator Chair. Judge Joel. Mr. Presiding Yes, Officer. what is the pleasure I of don't know if counsel this for is in order, so I would just like to ask if you would allow me to do so. But since I've always been, I mean, I was alluded to, and references were made to the meeting. If you could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting. But if I'm not allowed to do so, then I will submit to the ruling of the presiding Unfortunately, officer. counsel, no. That's why I also prohibited them from questioning you or Yes, okay. alluding to you in relation to any question. I You will understand. have the appropriate opportunity during your presentation of evidence in chief, if you do so, if you want to explain that meeting. Although I watched you This is- trying to explain it yesterday already, which I will address later. But we will cross the bridge when you present your evidence in chief, Attorney Pao. You will have your chance. Thank you. I respect that, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I'll help a bit. Is there anything illegal, improper to that meeting, Mr. Witness? Wala naman po since Thank you. may mga agency naman po na nagtatanong din po sa amin. Thank you. Sa item 4 ng Feb 1 na AOM na ginawa po ninyo, sabi po ninyo masyadong general ang socio-economic program delivery at hindi ito tinukoy yung specific confidential activities. Ano po yung minimum level na of detail na dapat ay nakasaad po doon sa PFP o yung physical and financial plan upang makapagbigay po ng ito ng tunay na authority at spending limit at hindi naman na inilalantad yung sensitibong operational information. Based po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasehan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. So the PFP is not merely a reporting form. Yes po. Yan po yung basis for disbursement. Dapat po bang approve at sufficiently detailed yung PFP bago ilabas o gastusin ang confidential funds? Kung magbigay lamang po ng mas detalyadong paliwanag, for example, pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan dun sa PFP? Sa original PFP? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sorry po. Ulitin ko lang Dapat po bang approved at sufficiently detailed na yung PFP bago ito ilabas o gastusin ang confidential funds? At kung nagbigay po sa pagkakataong ito ng mas detalyadong paliwanag pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan sa original PFP? Maaari po, Your Honor. So maku-cure siya. Ngunit hindi ito nagawa. Kaya po natuloy yung AOM, kaya natuloy dun sa NS. Yes po. Nabanggit po ninyo na limitado yung space sa accomplishment report, kaya hindi po maipaliwanag ng ahensya kung
ano talaga yung bawat purchase o expense. At dahil dito, tama po ba na hindi dapat ibase lamang ng COA yung kanilang findings doon sa broad labels lamang at kailangan suriin muna ang bawat transaksyon at supporting document? Yes po, Your Honor. Doon po sa 82 million na medical and food aid, 20 million na incentives of traveling, sinuri po ba ng COA ang bawat purchase at payment? Alin po dito yung supported at allowable sa ilalim ng item 4.8 at alin naman po ang unsupported o hindi allowable? Ang pinagbasehan po namin ng findings yan is yung sinamit po nilang documentary evidence of payments po. Doon po namin in-evaluate if compliant ba yung si OBP dun sa requirements ng Joint Circular. At alin po yung supported at allowable at yung hindi? Wala pong data as of this moment po. So you agree, sir, yung broad labels ng medical and food incentives do not by themselves show the nature. May apologies, Your Honor, pero yung sinabi niyo po pala na provision of medical and food data, yung payment of incentives or traveling are per se, hindi po siya among the allowable expenses po. Yun yung tanong ko. Under Thank you. 4.8. Paki-explain nga po pa. Dahil yung enumeration po under 4.8 na allowable expenses ay exclusive po. So kapag hindi po kasama doon yung kanilang expenditure, hindi na po siya allowed as confidential expenses po. So yung limited space in the accomplishment report may result in incomplete or overly broad descriptions. Would you agree? Yes po. Kaya yung relevant question, Mr. President, is not whether the entire category was allowable or disallowable. COA should be able to identify, at nabanggit po ng witness natin, to identify the specific transactions and amounts that were supported, unsupported, or outside the allowable purposes. Yes, Tama po yun. Yes po. Magwawakas lang po ako, Mr. Presiding Officer, by saying, again, and I pounded this a while ago, importante na may independent, verifiable powers ang COA, hindi lamang dun sa documents na sinesend po sa kanila. Just to share my experience when I was in TESDA, dun sa, before the AOM came out, yung pong scholar, for instance, tinawagan po yung scholar, hindi ho makontak, nagpalit ho ng telephone number. Sabi, ghost na agad. So, ang hirap po nun. But dun sa AOM, na-approve, kaya hindi nag-issue ng notice of suspension because natuntun yung scholar. So I hope that is very clear and would help our Commission on Audit in doing their job more efficiently. Thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, for his interjections, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Presiding Senator Officer. Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na grant o na-issue para sa'yo? Wala naman. Well, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report,
And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, ano yun, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang, oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. You may just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Oh. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions Kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for Yun nga wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Wala nga raw. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po? Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor.
alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue in the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? The jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po? give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yun, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi yung notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa. yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po,
final na po ba yun? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yun o hindi pa kapag inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwedeng mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing Ombudsman. ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes, po. pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes Diba? po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since nire-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Doon sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi To po submit the mag-restitute. documents po. Yes po, Your Honor. Tama po? Yes po, Your Honor. So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality? Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa Ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness. You don't want to have lunch yet, Senator Judge Risa? Yes, Senator Judge Risa, before we break for lunch. One question each from Senator Judge Pangilinan as well before we break for lunch and move on to the next witness. Yes, Senator Judge Risa. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, isang huling tanong na lamang po. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. At salamat po, Mr. Witness. Salamat, Senator Mr. Judge Presiding Pangilinan. Officer. Yes, one or two questions, Mr. Presiding Officer. Dun sa 10 taon mong karanasan bilang auditor ng mga confidential funds, lahat ba ng 30 ahensya ng pamahalaan inuubos
yung naka-allocate sa kanilang pondo? Meron pong iba na hindi po. Merong iba. Yes po. So merong nauubos. Yes po. At dito sa mga hindi nauubos, saan napupunta? Binabalik po nila sa National Treasury. Okay. So dito kasi sa tatlong quarters, puro ano yun no? Ubos lahat, no? 2022, 2023 first quarter, second quarter, diba? Yung mga inaudit mo, ubos lahat, di ba? Based on the documents po, yes po, Your Honor. Yes, okay. So, pero merong mga ahensya hindi inuubos. Yes po, sa pagkakalala ko. Dito naman sa usapin nung, sorry. Itong usapin ng finality, so, nabanggit ni presiding officer. So, pagka nasa pending sa Supreme Court, hindi pa final, no? Ngayon, kung halimbawa sa AOM sinabit na ng Office of the Vice President at DepEd yung kompletong dokumento, walang problema, hindi ba? Wala na pong problema, Your Honor. So wala nang tutuloy sa notice of suspension. Yes po. Kung after the notice of suspension, nag-submit ang OVP ng lahat ng kinakailangan dokumento, di tapos na ang boxing, ika nga, wala nang problema. Yes Tama? po, Your Honor. And the same, from notice of disallowance, pwede pa bang isubmit, mag-reconsider, tapos isasubmit lahat ng dokumento na nararapat? Pag notice of disallowance po is mag-appeal na lang po or to settle yung remedies po. Yes. Hindi na po yung submission lang po ng documents. Appeals en bank. Sa higher authority which is the commission proper po. Yes. And then, doon, pwede rin isubmit lahat ng dokumento. Maaari, hypothetical, di ba? Kapag inalaw po sila, Your Honor. Yes, at upon with the leave of the commission, di ba? At pag nasabit lahat ng mga pertinent documents, wala nang problema, no? Yes po, Your Honor. So in other words, ang usapin lang talaga rito isabit yung mga tamang dokumento. Tama? Yes po, Your Honor. And I would assume, pagdating sa Korte Suprema, dahil pending halimbawa sa Korte Suprema, pag sinabit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba? Yes po, Your Honor. So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA Yes po, Your Honor. na nagkakahalagang magkano? Disallowance po. Hindi po ako Sorry, alam pero po ang yung personal knowledge dun sa amount. yes, about 300 I forget no, pero tatlong quarter 'yun ano 375 million. No, for the OVP, Senator Judge Pangilinan, I think the notice of disallowance only pertains to about 73 For the OVP. million. Only for the last quarter. Yes, for the Wala last pa namang quarter. ND lahat nung quarters eh. Sa No pagkakaalam ko. Hindi disallowance pa pinapresenta. pero may mga suspension. Yes. But we're Hindi talking pa of about pinapresenta. several hundred millions na kung masamite lang yung tamang dokumento, wala tayong issue. Yes po, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Attorney Wamil, salamat po sa inyong oras at panahon at kooperasyon at pagsagot sa aming mga katanungan na may buong